I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. Naawa ako dito kay Jinggoy Estrada. Alam mo kung dito ako talaga namuwi ng sobra. Banas na banas ako sa mga tulfo, sa totoo lang. Pero mas nabanas ako, alam niyo kung kanino. Kay JB Ejercito. Bakit? Nang ina JB Ejercito, nandiyan ka pa rin sa minority. Nakita mo ang ginagawa nila sa kapatid mo. Kapatid mo to. Sa burat kayo parehas ni Erap nang galing. Sa isang betlog kayo nang galing. Putang ina ka JB Ejercito ka. Oo, galing kayo parehas sa itlog. Bahay si Milya ni Jinggoy. Sa isang butas kayo dumaan. Putaragisam. Sa ibang kayo nabuo. Ibang matris lang kayo nabuo. Pero kapatid mo pa din yan. Mantakin mo. Kung wala kang kwentang kapatid, hindi mo man lang kahit man lang sana nasamahan si Jinggoy, na inalalayan siya, o kahit man lang sana pinagtanggol mo siya katulad ni Alan Peter Cayetano mula sa mga umaaresto sa kanya dahil kapatid ka eh. Kung wala kang kwentang kapatid, tangina wala kang kwentang senador. Kung yung kapatid mo hindi mo kayang protektahan, di lalo na yung constituents mo. Magandang araw, Banateros. Eto na naman tayo. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo ng lahat ng mga iyakin sa Senado. Mga bobo, mga hindi abogado, mga tanga, inutil, mga walang utak, mga pulpol, gonggong, mga tulonggis, mga kulang-kulang, at membro ng bulagaan, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnapper sa gobyerno, mga kawatan, mandarambong, mga mandurugas, mga sinungaling, mambubudol, mga impakto maligno, mga masasamang espiritu, kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas. Kamusta naman po ang buhay-buhay, mga bossing? Kamusta naman ang inyong mga weekend? At kamusta naman ang start ng weekday? Hindi ako nag-upload kaninang maga kasi alam ko maraming mga balita ngayon. At syempre, re-reaction na naman natin ng walang mga kakwenta-kwentang bagay na nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Okay lang ba kayo? Kalma lang, huwag masyadong malikot. Nood-nood lang tayo sa mga nagaganap ngayon. Dahil sabi ko nga sa inyo, double time sila. Hindi naman na nila tayo maloloko, hindi ba? Hindi na rin naman nila tayo magigipit. Dahil sa tagal-tagal naman na nilang ginagawa yan. Sa loob ng 4 na taon, ginagawa na nila yan. Mannakaw, mga abuso ng karapatang pantao, gamitin ang kanilang kapangyarihan para lahat ng mga kalaban nila sa politika ay kanilang magipit, magsampa ng mga kaso, at kung ano-ano pa. Matatakot ba tayo? Hindi nga tayo natakot eh. Hindi nga tayo natakot sa mga paghihirap na nararamdaman natin eh. Ngayon pa ba naman tayo matatakot? Oo. Syempre, kaya nga importante mga bossing ng ating YouTube channels, Boss Dada TV at yung nasa taas, Boss Dada Space 2.0. Importante na kayo yung nakasubscribe dyan ha, dahil naku po, malupit ang ating, kung double time sila sa panghahayop sa Pilipinas, panghahayop sa mga karapatang pantao, double time din tayo sa pagbatikos, pag-i-expose ng lahat ng mga kabobohan nila, kademonyohan nila, lahat ng mga kabulastugan nila. Hindi tayo matatakot at hindi tayo dapat huminto. Konti na lang, tapos na laban eh. 6 na buwan na lang, tapos na ang 2026. Sinabi ko naman na yan sa inyo, nung matatapos ang 2025, 2026 magiging madugo yan. Magiging masalimuot yan dahil ito na lang ang kanilang huling pagkakataon para maisakatuparan ang lahat ng kanilang mga plano, at kapag hindi sila nagtagumpay ngayong 6 na buwan na lang, hindi sila nagtagumpay, wala na silang pag-asa. Hindi na nila mapipigilan ang pagbabalik ng kaayusan sa bayang Pilipinas.
Kalma lang. Yung masyadong relax. Everything is under control. Naniniwala ba kayo, mga bossing? Naniniwala ba kayo na may kamay ang Panginoon dito? At ipinakikita lang sa atin ng Panginoon kung ano yung mga posibilidad at kung ano yung mga nangyayari ngayon. Ang tanong sa inyong mga sarili, gusto nyo bang mangyari pa rin yun? Gusto nyo bang maulit pa rin ito? At gusto nyo ba na ma-extend itong mga kahayupang nangyayari sa bayang Pilipinas? Pinakikita lang sa atin lahat ng Panginoon kung ano yung mga pagkakamali natin, mga life choices natin baga. Hindi lang mga personal life choices na mga pagkakamali natin, ha. Yung mga pagkakamali natin hindi sa pagboto ng mga demonyo sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga naggagaling-galingan, yung mga nagtatapang-tapangan nung mga wala sa kapangyarihan, sandamukal na panghihimod ng puwet ng mga kababayan nating Pilipino para lang sa kanila ay makakuha sila ng clout, makakuha sila ng views. Pero nung nakuha na yung mga kapangyarihan, wala na. Wala na. Yung kapangyarihan na pansamantala nating ibinigay sa kanila ay yun ang ginagamit nila para sirain ang bayang Pilipinas. Siguro naman, nakikita nyo na kung ano ang resulta, ang repercussions ng hindi pagboto ng tama, ng hindi pagboto ng tamang tao. O ganyan din naman sa relasyon. Ganyan din naman sa relasyon, mga bossing, kayong mga nasaktan o kayong mga nagkaroon ng mga love life na nasaktan kayo dahil noong nililigawan kayo, kung sandamukal na pangako, ipinangako ang langit at lupa, pati ang buwan at araw ipinangako, yun pala, hindi langit, lupa, buwan at araw ang ibibigay sa inyo, impyerno pala. Ayan na, pag nakuha na ang gusto, kapag naisuko nyo na ang bataan, wala na, hindi na kayo ang priority niyan. Ang priority na niyan yung kaligayahan ng kanilang mga puso at mga bulsa. O hindi ba? Nung nililigawan kayo, grabe, sinusundo pa kayo, binubuhat pa yung mga bag ninyo. Tapos tinatanong pa kung kumain na kayo. Kumain ka na, bebe? Ano suot mo, bebe? Anong ginawa mo maghapon? Oo, huwag ka mag-alala. Ngayon nandirito na ako. Pasasayahin kita. Ganyan yan mga yan. Pero kapag ibinigay mo na, ibinuka mo na. Kapag isinuko mo na ang bandila ng iyong sarili, ay wala na. Hindi na nagtitext. Hindi na nagpaparamdam. Lagi nang galit. Tapos, wala na. Yung mga ipinangako, pag pinaalala mo, wala na. Nakuha na yung mga gusto. Ganun din sa gobyerno. Hindi ba? Pagka-eleksyon, ganyan, lapit, punta sa bahay. Kamay-kamay, punta sa bahay, nakakapagbahay-bahay kapag ka nangangampanya. Pero kapag nanalo na, wala na, hindi mo na makita. Hindi mo na matawagan, hindi mo na maasahan. Tapos kapag ka tinanong mo, kinwestiyon mo, pinaalala mo yung mga ipinangako, ididimanda ka. Tapos nung nanalo, hindi ba, ibinigay natin yung ating sarili sa kanila, anong ginawa? Pinagnanakawan tayo. Bukod sa nakaw, inabuso pa yung kapangyarihan. Hindi mo na mapababa sa kanilang mga kinauupuan. Nung nagbigay sa inyo ng konting barya, tulong, ayuda daw, anong nangyari? Anong naging kapalit? Hirap ng buhay, taas ng krimen, dami ng droga, taas ng presyo ng gasolina, bulok na mga kalsada, mabahong yung mga eskinita. Ano pa? Ang naidulot sa atin, pagbagsak ng ekonomiya, mabulok na mass transportation system, abusadong mga pulis, abusadong mga investigador. Ano pa? Dati, yung mga OFW pinangakuan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, taas ng tingin sa mga sarili. Proud sila na Pilipino sila. Ngayon, hiyang-hiya tayo na Pilipino tayo. Kapag kayo mga nandiyan dyan sa ibang bansa, tinatanong kayo, oy, Pilipino ka? Tinatanggi mo ng Pilipino ka. Pag tinatanong yung mga kababayan natin, ang sinasabi nila, mga Vietnamese sila.
No, I'm from Indonesia. I'm from Thailand. Oh, I'm from pagka medyo sumingkit-singkit ka, maputi ka, magpapanggap ka pang Koreano. Hindi ka na proud maging Pilipino. Bakit? Bakit ka magiging proud maging Pilipino? Abay, kundi ba naman tayo pare-parehas na mga gunggong? Oh, ninakawan na tayo ng Marcos Sr., ninakawan na tayo ng Mrs. Marcos. Tapos, ang dami nung panahon nila, ang daming mga nangamatay, ang daming inabuso, inabolish ang Senado at ang Judiciary, Kongreso. O, anong ginawa natin? Nagpabudol tayo. Huwag niyong isisi ang kay Inday. Sasabihin nyo na naman, kasi nga si Inday, in-endorse yan, tapos na yun. Huwag nyo nang isisi doon dahil kahit na in-endorse ni Inday yan, kung nag-isip tayo, kung nag-isip sana tayo, hindi sana tayo nalusutan ng mas matindi pa. Sabi nga ni Bongbong Marcos, mas daw siya, hindi daw siya katulad ng kanyang ama. Totoo yan. Oo, kasi yung ama niya, 25 years niyang pinaghirapan lahat ng mga kademonyohan niya sa bayang Pilipinas. Pero si Bongbong, 3 taon lang, winarak ang Pilipinas. Ninakawan na sandamukal. Walang proyekto, walang ginhawa, puro problema, anak ng tinapay. O ayan, ngayon siguro naman natuto na tayo sa aral ng nakaraan. Hindi na tayo natuto sa aral ng nakaraan ng mga Marcos. Oo, masyado tayong galit sa mga dilawan. Akala natin etong mga pulahan, yung pala nag-aantay lang sila para silang mga buitre. Nag-aantay lang pala sila ng tamang panahon. Pag nakabalik sila sa posisyon, putangin na wala nang babaan yan. Tapos uubusin nilang parang mani ang kaban ng bayan, enough para yung susunod na administrasyon ay mag-fail dahil wala na. Una, credit scores natin bagsak. Ang tiwala ng mga investors sa atin, bagsak. Ang peace and order, bagsak. O ang tingin sa atin ng international community, bagsak. O yan ha. O, hindi ko kayo sinisisi. Hindi ko kayo sinisisi. Pero gusto kong mabuksan ang inyong mga isipan at gusto kong liyaban ang apoy sa inyong mga puso. Hindi natin yan dapat pinapatay at mas lalong dapat natin yan pinalalakas sa panahon ngayon na ang mga bida, mga bossing, si Fernando Po Jr., bago yan matapos ang pelikula, nagpapabugbog muna yan. Gulpi muna yan. Binubugbog yan nila Paquito Diaz, nila Romy Diaz, nila Buaya. Noon pa nang bubugbog na yung mga buaya, no? Ganyan yan. Nagpapabugbog muna yan. Tapos, unti-unti, ayan na. Saka bago matapos ang pelikula, ayan na, unti-unti, bumabalik na, lumalakas na, hindi na nauubusan ng bala. Kahit isang magazine, lahat ng kalaban, tinatamaan. Lahat ng suntok, pasok. Hindi na siya tinatablan ng mga ligaw na suntok. Ganyan ang mga Pilipino. Hindi na tayo tatablan itong mga ginagawa nila ngayon. Wala nang talab yan. Ito na ang huli na panahon kung kailan sila mangdidemonyo, manghuhuda sa bayang Pilipinas. After this, mga bossing, after this next 6 months na magiging mas madugo pa. Mas magiging mas baboy, mas magiging mas kahindik-hindik, mas magiging madilim. Pero ready na ba tayo? Oo, ready na tayo. Marami sa atin ang dumaan na sa sobrang hirap ng pagkakataon at ng buhay. At hindi ito ang tamang panahon para sumuko. Ito ang panahon para lalo tayong magpursige, lalo tayong magingay, lalo tayong magpalakas. Para magapi natin ang mga satanas sa Pilipinas. Kuha. So ayan, ang mga natin ha, yan ang ilalagay natin. Diyan tayo huhugot ha. Nakita nyo ang mga nangyayari ngayon. Pag-usapan natin ng malupit mga bossing etong mga nangyayari dito sa Senado ha. Kasi ito takan-taka nga ako unang nakulong si Bong Revilla mga bossing. Si Bong Revilla, katulad din nito ni Jinggoy Estrada, nasangkot lang siya dahil nabanggit ang kanyang pangalan diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. At kaya minadali ni Ping Lacson, kaya kahit hindi pa tapos yung investigasyon, kahit wala pa silang final na report, nagpapirma na siya ng partial report. Kaya niya pinapipirmahan yung partial report na hindi pa nga pinipirmahan, hindi pa nga kumpleto Kaya niya pinapipirmahan yung partial report na yon mga bossing. Kasi nga, ito ang plano nila. Ang plano nila is to put something sa mga kalaban nila o sa mga kasama nila dyan sa Senado to control them. Oo, ganon ang ginagawa nila.
So nabanggit ang pangalan ni Cheese Escudero, nabanggit ang pangalan ni Bong Revilla, nabanggit ang pangalan ni Jinggoy, nabanggit ang pangalan ni kung sino-sino pa, nabanggit yung mga pangalan dyan. Pero kung makikita mo, inuna nila yung easy target. O, sino ba yung easy target? Sinasabi na natin yan noon eh. The easiest target dito sa mga nabanggit na pangalan na ito ay si Jinggoy Estrada at si Bong Revilla. Si Bong Revilla, kasi nga meron silang parehas na kaso, ganito din. Noon, pero yung ito ngayon kasi flood control eh. Nung nakaraan yung PDAF. Yun na yung kanilang reason kung bakit sila nakulong. Pero mga bossing, tandaan natin na hindi sila nakulong noon. Nakalaya sila dahil na-dismiss yung kanilang kaso. Acquitted po sila doon sa mga kaso na yan, silang dalawa. Ano ba kaso nila? Pag nanakaw daw na clear naman nila yung kanilang mga pangalan at nanalo pa nga sila ulit na mga senador. Ibig sabihin, naniwala ang sambayan ng Pilipino na politika lang ito si Bong Revilla at to si Jinggoy nung panahon. Iba naman ang kaso ni Iba naman ang kaso ni Leila de Lima. Nakakadiri yung kaso ni Leila. Ang kaso niya droga eh. Ito bang mga to na involved sa droga? Hindi. Ang kaso ni Leila de Lima nun droga. Yun ang nakakahiya, yun ang nakakadiri. Mantakin mo, bait-baitan ka, feeling mo mapupunta ka sa langit, tapos feeling mo close kayo ni Birheng Maria. Pero ang kaso mo, droga. Minsan ganyan talaga eh. Minsan ganyan talaga yung mga satanas. Nagpapanggap silang malinis, nagpapanggap silang maputi. Pero sa kaibot-kaibuturan yan, mga satanas yung mga yan. Kita mo. So ito, ganyan ang ginagawa. And alam natin na susunod na yung mga kalaban dyan sa majority. Si Cheese Escudero, susunod na yan. Yan si Villanueva, susunod na yan. Pero ang nakakatuwa dito sa nangyari kay Jinggoy Estrada, kahit na siya ay pinilit, tinakot, kahit na siya ay kinakausap, anong nangyari kay Jinggoy Estrada, hindi siya nagpatakot. Ganyan talaga, kailangan mong magsakripisyo para sa prinsipyo mo. Hindi kasi lalo na kung alam mo malinis ka. Alam mo na wala kang ginawang kasalanan. Ikaw yung kusang susuko. Ganyan din ang ginawa ni Bong Revilla, tama? Ganyan ang ginawa ni Bong Revilla. Nung nalaman niya na meron siyang kaso, meron siyang warrant, anong ginawa niya? Pumunta kaagad siya sa krami, he submitted himself sa authority kasi alam niya wala siyang kasalanan. Ganito rin, si Jinggoy Estrada, nung lumabas ito, alam niya wala siyang kasalanan. So, nagtago siya. Ay, hindi pa siya nagtago. Ipinresinta niya yung sarili niya sa otoridad. Kasi nga, alam niya, wala siyang kasalanan. Kasi kung may kasalanan ka, unang-unang gagawin mo, tatakbo ka eh. Unang-unang gagawin mo, tatakas ka eh. Katulad ni Zaldico. Diba? Katulad ni Zaldico, tumakas. Kasi alam niya. Katulad ni Bunuan noon, tumakas. Kasi alam niya. Bumalik na lang si Bunuan nung medyo malamig-lamig na eh. Pero tumakas din yan. Kung ikaw ay talagang may kasalanan, tatakas ka. Pero matapang itong dalawa na ito, nakulong na yan ng 4 na taon eh. Sa maling akusasyon. Ano ba naman yung maulit yan. Pero at least, pangalawang beses, nilang maipapakita na wala silang kasalanan at ang lahat ng ito ay politika lang. And malay mo, balang araw, makabawi sila sa lahat ng mga nang-abuso sa kanila. Diba? Totoo man yan. Pero itong nangyayari ngayon sa Senado, mga bossing, pag-usapan lang natin ng maikli kasi hindi ba ginagawa lang naman ito para gipitin yung Senate presidency ni Alan Peter Cayetano. Sabi ko nga sa inyo they will not let Alan Peter Cayetano lead the Senate. Gagawin nila ang lahat para si Alan Peter Cayetano ay mag-fail. Ilang linggo na nakakalipas nang siya ay inihalal na bagong Senate President at kauna-unahan ito ngayon kauna-unahan ito na ang Senate President ay walang kumpas ng Malacanang. Kaya ganito ginugulo ang Senado Kaya ang Senado ganito binabalahura, ganito binababoy para sabihin, ipakita sa sambayan ng Pilipino na si Alan Peter Cayetano ay walang kwentang Senate President. Paano sasabihin walang kwentang Senate President? Hindi pa nakakapagtrabaho, puro na kayo drama. Itong minority, hindi na lahat na lang. Kinwestiyon, nagpa-interview sa media, lahat na lang ginawa, paninira, lahat ginawa. Hindi pa nakakapagsimula itong si Alan Peter Cayetano. Ngayon, mga bossing, pasimula na kasi yung impeachment. Magsisimula na yung impeachment at wala sa kanila yung numero dahil lalabing-1 man lang sila. Kaya ngayon pinipilit nila na makuha ulit yung majority. In order for them to get the majority, inactivate nila lahat ng mga kaso.
o nitong mga senador at mga pwedeng ikaso sa senador kahit wala namang kakwenta-kwenta. Kasi dito nga sa Pilipinas, di ba, ang ano dito, ang siste dito, kapag ikaw sinampahan ka ng kaso, tira mo yung mga bobo, iniisip kagad nila si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, may ano, merong kasalanan. O kasi nga may kaso sila. Pero ang hindi nila alam na dapat yan ang laging nakalagay sa isip natin na kapag ikay inaakusahan pa lang, ibig sabihin, inosente ka pa. Wala ka pang kasalanan, wala ka pang conviction. Oo, hindi ka katulad ni Janet Lim Napoles na mayroon ng conviction. Wala pa presumption of innocence. Inasampahan ka pa lang ng kaso. And dito sa Senado, alam naman natin na yung mga sinasampang kaso na yan sa mga senador, political lang yan. Diyos ko, makikinig ka dun sa Yusek Bernardo. Makikinig ka dun sa sa Alcantara. Diyan nga sa hearing, unang hearing pa lang. Unang hearing pa lang ni Marcoleta, lumabas na yung mga kabulastugan ng mga yan Tapos inagaw kay Marcoleta, kinuha ni Tito Soto yung kapangyarihan, binilagay diyan si Lacson. Tapos ano nang mga katarantaduhang pinagagawa ni Lacson diyan sa Blue Ribbon Committee. Nagsasalita yung mga tao, binanggit lang yung mga pangalan, umamin naman sila diyan sa hearing na wala silang personal knowledge, hindi sila naghatid personal. Na itong mga pangalan ng mga senador na to pinalutang. Imagine senador lang ang nakukulong. Walang nakukulong na congressman Wala pang nakukulong na congressman. Samantalang napakaraming mga congressman ang pinangalanan mismo Pinangalanan mismo ng mga kontraktor, yung mga diskaya at yung mga kontraktor na yan. Ang dami nilang mga pinangalanan ng mga congressman. Pero ni isang congressman walang nakukulong. Hindi ba yan political? Hindi ba yan panggigipit? Okay man lang sana Okay man lang sana kung mayroon talagang nakitang mga kaso, nakasuhan ito, pero hindi nakasuhan si Martin Romualdez. Hindi pa nakakasuhan sila Stella Kimbo. Hindi pa nakakasuhan yung mga nabanggit nitong mga sila Arjo Atayde, itong mga si Roman Romulo diyan sa Pasig. Hindi na yan. Hindi natin gustong makulong yung mga yan. Dapat makulong kasi nabanggit din naman yung pangalan nila diyan sa Senado, sa hearing sa Senado. Pero nakafocus sila dito sa mga majority senators kasi nga ayan na nga, maraming mga anomalya silang pagtatakpan. Ayaw nila na magsimula itong Blue Ribbon Committee hearings diyan sa Senado sa Huwebes kasi nga supposedly Monday, mga bossing, magpapadala na ng summons ang Blue Ribbon Committee Subcommittee na yung flood control scandal subcommittee ng Blue Ribbon. Si Marcoleta yan ang chair, ang magpe-preside diyan, ang magiging head ng subcommittee na yan. Tapos magpapadala na sila ng mga imbitasyon sa mga resource person na mga i-interviewin nila diyan sa hearing sa Huwebes. Anong ginawa nila? Lunes, supposedly mangyayari yan, pero hindi. Lunes, gawin natin. Lunes, guluhin natin ang Senado, arestuhin natin si Jinggoy. Tandaan ninyo kakapasa pa lang ng ombudsman yan sa Sandigan, tapos may aksyon kagad. Hindi pa daw natatanggap ng kampo ni Jinggoy Estrada yung mga demanda sa kanya, mga inaakusa sa kanya, nag-issue na kagad sila ng warrant of arrest. Hindi pa nila napag-aaralan, hindi pa nila nakikita ng lubos-lubusan, nag-issue na sila kagad. Ano yan? Kasi nga gusto nilang ng chilling effect. Sabi nga ni Jinggoy Estrada, matapang man siya, hindi man siya magpapaano sa mga yan, magpapabudol sa mga yan, di raw siya nagpatakot. Mamaya papakinggan natin yan. Pero tingnan natin tong pag-usapan natin tong balancing numero sa Senado. Kasi ang majority meron sila 13, di ba? Meron 13 sa majority, 11 sa minority. Nawawala na yung isa, si Senator Bato de la Rosa. Tapos si Jinggoy Estrada, dahil hindi pa naman final yung supposedly pagdedebatihan ngayong araw na ito na tawag dito parang makakaboto, depende sa sitwasyon yung mga absent na mga senador. Hindi nakuha na siya, naaresto na siya. Hindi ba? So, ilan na lang sila? 11-11. 11-11 sila. So ngayon lang po ito nangyari sa Senado na ganyan yung sitwasyon natin, 11-11. So ngayon, kapag ganyan 11-11 tapos ganito ang ginagawa sa majority, syempre yung majority magkakampihan yan, yung minority magkakampihan yan. So kapag meron kang halimbawa, meron kang mga ganyan resolusyon, pagbobotohan, laging pantayan 11-11. So ano mangyayari kapag parehas yung boto? Walang tiebreaker diyan, yung magto-toss coin kayo. Walang ganun. Pagkapantay kayo, hindi nyo nakuha yung mas mataas sa kabila, ibig sabihin, patay na yung yung request na yan. I-refile mo na naman yan, para mapag-usapan ulit sa plenaryo.
O so ganun na mangyayari. So lahat ngayon ng mga sa lahat ngayon ng mga resolusyon na dadaan diyan sa Senado, o anong gagawin ng anong gagawin ng mga senador? Magbobotohan sila. So laging deadlock, laging wala. So walang mangyayari. Ibig sabihin, dahil ganito sitwasyon ng Senado natin ngayon, walang mangyayaring botohan, walang mananalo sa mga botohan sa Senado. Walang magagawang trabaho ang Senado kasi tatanggi tong kabila, yung kabila rin magkakampi-kampihan din. So laging tie, 11 ng 11. So kung halimbawa nag-request ako, si Boss Dada, kailangan sa susunod na live niya wala na siyang sombrero para makita yung bumbunan niya. Ayaw nung iba. Ngayon magbotohan tayo. Boom, 11 rito, 11 dito. So ano mangyayari? Basura na kagad yung pinagdidibatihan na yun dahil hindi nakakuha ng numero. Ganun ang demokrasya eh. Ganun ang demokrasya. So bagong sitwasyon ito, bagong sistema ito, unang-unang beses na nangyari ito. So ngayon naman kung halimbawa naman itong kabila, halimbawa yung may mahuli pa o may makulong pa dito sa kabilang kampo. May makulong pa sa kabilang kampo. So maaagaw ba ng 10 na lang sila, halimbawa may nakulong isa, o maaagaw ba ng 11 yung 10, yung Senate presidency kay Tano? Hindi, kasi kailangan nila 13 ang kailangan nila para makuha yung Senate presidency. So, hindi nila maa-unseat si SP Cayetano hanggat etong 11 o 10 maging intact. So ngayon ang mangyayari, kung sakali man magkaroon talaga ng problema at makuha nila si Alan Peter Cayetano o matanggal, makuha nila. Ang gagawin naman nung kabila, mag-walk out lang din na mag-walk out yan. Hindi nyo pwedeng i-compel yung mga yan sa pag-walk out nila kasi may precedents, ginawa nila eh. May caucus, nag-walk out sila, so nawala yung caucus. Ganun lang mangyayari. Pantay ang kanilang mga boto, tapos yung iba naman kapag lamang na yung kabila, mag-walk out na. Ganyan na mangyayari. So wala na, durog na ang Senado. Ngayon kasalanan ba ito ng Senate President? Hindi. Kasalanan ito ng buong Senado dahil pinababayaan nila na mangibabaw yung mga personal nilang politika at interest kaysa sa interest ng mga kababayan natin na dapat ang Senado ay gumagawa ng mga mahalagang batas para sa bayang Pilipinas. So eto na. So ganyan na mangyayari kapag may mga request, may mga amendments, ganyan. So ano na yan, magiging wala na talaga mangyayari. Puros ganito na lang mangyayari. May mag-walk out, may huhulihin. Ngayon, eto na, impeachment na. Halimbawa, ayan na, impeachment na ngayon. So, syempre, kapag ka-impeachment na, anong mangyayari? Sino ang presiding judge? Ang presiding justice, si Alan Peter Cayetano dahil siyang Senate President. Di ba? Siya ang Senate President. So, ngayon, itong Senate President, mga bossing, ganito magiging problema dyan. Kailangan mo ng 16 to convict at kailangan mo ng 9 to dismiss. Kung 10 ang kabilang kampo, pwede nang ma-dismiss yan. Kasi nga, siyam lang yung kailangan mong boto para ma-dismiss. And hindi din tayo sigurado kung doon sa minority, kung sino yung mga mag-i-impeach kay Inday Sara dyan. Not all of the minority ay mag-i-impeach kay Inday Sara. Pero dito ngayon magkakaroon ng konting edge ang majority, kaya kailangan hindi makuha kay Cayetano yung majority. Ano yun? Ano yung edge? Kapag ikaw ang presiding judge o ikaw ang presiding justice diyan sa impeachment hearing, ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang magdidesisyon sa mga objection, sa mga bagay-bagay. Meron kang desisyon. Kung meron kang desisyon, yung desisyon mo ang masusunod kasi nga kulang naman sa numero itong kabila. Hindi nila pwedeng baliin yung desisyon mo. So pagdating sa impeachment, ganun ang magiging sitwasyon. Bagamat kulang itong kabila, kung mayroon pang ibang mga makukulong, kung si Senate President pa rin, kung si Senate President pa din ang Cayetano ang presiding justice diyan, kung hindi magkakasundo yung dalawang, kasi sa impeachment 24 sila lahat. Hindi yan nahati ng majority at minority, 24 silang lahat. At pag 24 silang lahat, kailangan mo nga ng 16. Kung hindi mo makukuha yung numero na 16, ang magdidesisyon dyan yung presiding justice. At kung si SP Cayetano pa rin yung presiding justice, maganda yung magiging resulta ng impeachment na yan. Di ba? Okay ba kayo doon? Sa paliwanag na 'yon. Pero kasi ngayon lang 'to nangyari. This is unique. This is wala tong precedents wala tong
kaparehas na pangyayari noong mga nakaraan. Ano to, ngayon lang to nangyari. So, ito na yung pinakamagulo talaga na magiging sitwasyon ng Senado. Ang problema, ito na. Ito na ang problema talaga. Wala nang magagawa talaga ang Senado at hindi yan kasalanan ng Senate President. Hindi yan kasalanan. Kasi as much as gusto magtrabaho ng Senate President, kung ipipigilan siya nitong 11 dahil mas marami sila, ibig sabihin wala talaga. Gusto lang nila talaga makuha yung kapangyarihan. Bakit? Bakit nila gusto makuha yung mga kapangyarihan? Para may advance nila yung mga personal na mga political na mga agenda nila. Ano yun? Kung ano yung agenda ni Bongbong, yun din ang agenda ng mga yan. Sigurado. So yun yun ang mga ano natin ngayon, yun ang mga malulupit na mga kaganapan ngayon. Pero iinisin ko kayo. Gusto ko kayong inisin, mga bossing. Panoorin natin, mamaya balikan natin yung kay Jingoy Estrada. Panoorin muna natin ito kasi nag-birthday si Inday Sara, di ba? Nag-birthday si Inday Sara at may bati yung Yusek ng Malacanang. Ito pakinggan natin to Humabol ng greeting si Palace Press Officer Yusek Claire Castro para sa 48th birthday ni VP Sara. Sinagot din niya ang mga bagong tirada ng kapatid ng bise. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati. Yes. Alam mo, ito trabaho pa ba ito ng spokesperson ng Malacanang? Daan mo you also have to respect. If you want respect for Bongbong Marcos, you also have to respect the number 2 of Bongbong Marcos. Ano ba ang posisyon ni Claire Castro? Ang posisyon ni Claire Castro hindi nga siya secretary. Yusek lang siya. And even if Bongbong Marcos and Inday Sara meron silang conflict, hindi ka dapat makisali doon. Unang-una sa lahat, Claire Castro, di ka naman syota. Di ka naman asawa, di ka naman kamag-anak. Ang tanong, bakit ginagawa ito ni Claire Castro? Bakit binababoy ni Claire Castro yung number 2? Yung number 2 binababoy ni Claire Castro. Bakit binababoy ni Claire Castro yung mga senador? Sino ang nagbigay ng authority kay Claire Castro para gawin yan? Malacanang. Ganyan ka bakla si Bongbong Marcos. Ganyan katarantado si Bongbong Marcos. At ganyan ka loser si Bongbong Marcos na hindi niya kayang sabihin on his own kaya inuutusan niya itong aso niya na bobo. Alam mo ang isang taong bobo, kapag may pinagawa ka sa kanya, gagawin niya kasi bobo siya Hindi siya mag-iisip kasi nga tanga siya Lalong-lalo na pag pinalalamon mo yan. Lalong-lalo na pag pinaramdaman mo ng masarap na buhay yan. Hindi na yan mag-iisip. Lahat ng paggawa mo dyan, kahit suminghot ng utot na panis yan, gagawin ni Claire Castro yan, ganyan. So ito, ang gagawin niya rito, babatiin niya si Vice President Inday Sara Duterte ng pababoy. Ito, para mainis kayo. Gusto ko kayo inisin Ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Diba? Binago niya. Nakalagay kasi dyan, Ram Madriaga. Sabi natin niya, akala niya cool na cool siya. Alam ninyo, sabi ko nga, kung ako media, I will be disgusted na ang isang spokesperson. Tingnan ninyo minamaliit ninyo yung mga vloggers, minamaliit ninyo yung mga content creators, minamaliit ninyo yung mga social media personality. Pero sinong kinuha ni Bongbong Marcos? Bagamat abogado ito, itanga naman to. Pero isang social media personality yung kinuha niya bilang attack dog niya. And lahat ng lumalabas sa bibig nitong babaeng ito, sigurado ako merong utos yan ng Malacanang. May utos yan ni sino ba yung Dave Gomez. Papayag ka ba naman na gagawin niya ito nang wala lang? Imagine sabi ko nga, si Inday Sara, you do not expect me to respect Bongbong Marcos because I'm a citizen of the Philippines. And if I'm not happy with Bongbong Marcos, I can say it. So ngayon, si Bongbong Marcos at saka si VP Sara, meron silang conflict, meron silang away. Pero ngayon, si Inday Sara, gumagamit ba si Inday Sara ng mga spokesperson? May spokesperson man ng OVP, pero sumasagot ba yung spokesperson niya every time na merong sinasabi si Bongbong Marcos na hindi nila nagugustuhan? Hindi.
Kasi ang trabaho ng isang spokesperson, lalong-lalo na, halimbawa sa Office of the Vice President, magaling yung spokesperson ng Office of the Vice President, ang trabaho niya is to convey kung ano ang boses ni Inday Sara in her absence. Kung hindi kaya magsalita ni Inday Sara dahil she's doing something, she's busy, yung spokesperson, yung magsasabi nung posisyon ni Inday Sara. So anything na lumalabas sa bibig ng spokesperson, yan din. Alter ego yan ng presidente. So yan din yung lumalabas sa presidente. Ginagawa ba ito ng matalinong abogadong spokesperson ng OVP? Hindi. Kasi hindi niya trabaho 'yon. Pero tingnan mo, ginagawa ito ni Claire Castro. Binababo niya si Inday Sara. Wala siyang respeto kay Inday Sara. Tapos gusto niya irespeto ni Inday Sara si Bongbong Marcos. Siya hindi rin naman siya marunong rumispeto. Ito pa nakakatawa. Dito mga bossing. Galit na galit sila kay Pangulong Duterte noon. Kasi si Pangulong Duterte bastos. Si Pangulong Duterte crass. Yung kanyang bibig. Mura siya ng mura. Ayaw daw nila ng hindi statesman na presidente. Si Pangulong Duterte ayaw nila kasi baboy, bastos, ganto, ganyan. Lahat na lang sinabi nila, squatter. Pero bakit tinatangkilik nila yung ginagawa na ganito ni Claire Castro? Akala ko ba ayaw niyo sa bastos? Di ba yung mga dilawan? Gusto nila malinis, gusto nila maayos, gusto nila malaanghel. Pero bakit pumapayag sila at bakit tinatangkilik nila itong ginagawa ni Claire Castro na ganito? Bakit? Dahil galit kayo kay Inday Sara? Dahil threatened kayo kay Inday Sara? Because again, if Inday Sara is nobody, if Inday Sara is not a threat, bakit ginagawa ito ni Claire Castro? Imaginein mo meron kang presidente, ang kapal na mukha nito ni Claire Castro Siya ang spokesperson ng presidente, tapos negative 15. Negative 15 ang latest survey ni Bongbong Marcos since March. Tapos ginagawa niya pa tong mga bagay na to. So ibig sabihin talaga, wala silang pakialam whether magalit ang taong bayan sa kanila. Ang importante sa kanila, makapambaboy sila. Ang hindi lang talaga ang nakakatawa lang talaga dito is this very same organization, people, mga pare, mga madre, mga linis-linisan, mga alta de sosyedad, mga first class yayamanin, mga edukado, di ba? Tinatangkilik nila yung ganitong pambabastos ng isang Yusek sa isang Vice President. Anong mangyayari sa bayang Pilipinas kung ang Yusek hindi niya kayang irespeto ang isang Vice President? Kaya ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Kasi itong gobyerno naman talaga ni Bongbong, wala naman talaga siyang ginagawa. Kung hindi, mang-asar lang din ng mang-asar. Yun na lang yung kaya niyang gawin Wala naman siyang proyekto, wala naman siyang mga nagagawa sa bayang Pilipinas. Trabaho daw siya ng trabaho. Mantakin mo, trabaho ka ng trabaho, negative 15. Dahil kaya siya negative 15. Dahil dito, sa kupal na babae na ito. Ganyan ka walang utak si Bongbong Marcos, ganyan ka loser si Bongbong Marcos, ganyan ka bakla si Bongbong Marcos na kailangan niya pa si Claire Castro para sabihin lang yung mga hindi niya kayang sabihin. Yun lang yun. Ginagamit niya si Claire Castro kasi nga bakla sabi nung kapatid, adik. Walang paninindig ganyan pag adik wala ka na sa matinong kaisip. Kaya ayan, gumagamit ka na ng ibang tao to do your dirty work. Napakadali naman batiin ni Inday Sara kung talagang gusto niyo batiin si Inday Sara. Pero sobrang insecurities na itong lumalabas na ito. Yung mga ganitong galawan, wala na to. Kanto na to. Diring-diri kayo sa Senado, sa nangyayari sa Senado, pero hindi kayo nandidiri sa ginagawa nitong netong spokesperson natin sa spokesperson ng Malacanang sa Vice President ng Pilipinas. 'Di ba? Nagagalit kayo kay Speaker kay Senate President Cayetano dahil magulo ang Senado. Ang bayang Pilipinas magulo dahil bobo yung magnanakaw yung presidente. Di umano. Tapos ganito pa yung ginagawa ng spokesperson. Tandaan nyo nung si Mocha Uson, nag-post lang siya ng something laban sa mga kalaban ni Pangulong Duterte. Sa blog niya, pinatawag siya sa Senado. Pero ito, pinapayagan ng pamahalaan, lalong-lalo na ng mga linis-linisan na gawin ang mga bagay na to. Akala naman niya nakakainis. Hindi niya alam that this will forever be tattooed sa kanyang pagkatao. Na sa habang buhay na pag narinig mo yung Claire Castro, ito yung mga maaalala mo. Puro katangahan, kabobohan, kababawan, na akala niya nakakainis siya. Kasi sa sobrang dami na ng katarantaduhang ginagawa nila kay Inday Sara, 29% pa rin si Inday Sara. Hindi pa nagsasalita yan. Hindi pa yan gumaganti. Pero 29%, magyayabang yung negative 15 ng ganito. Putang ina ninyo.
Wala. Sabi ko nga, ipinlay ko to kasi gusto kong makita kung maiinis ba ako sa kanya. Hindi. Actually, naaawa na ako sa kanya. Kasi may anak yan, may pamilya yan, may asawa yan. Mantakin mo. 'Di ba? Araw-araw, ito yung nakikita mo. Araw-araw nakikita mo yung nanay mo nagwawala, nagwawalwal sa mga press briefer niya. Ikaw asawa ka, makikita mo. Sa bagay, busog siguro yung asawa niya. Busog na busog siguro, damay din siguro sa sa mga bonuses, ganyan. Kaya siguro pinababayaan nila. Pero wala na ito. Kung ako anak nito, sabi ko nga sa inyo, wala na. Kung ako anak nito, sabi ko sa inyo, iano ko to, isoswap ko sa sandok to eh. O kaya sa kawaling butas. Oo, kasi mahihiya talaga ako na nanay ko ganito, asawa ko ganito, putang ina, iwanan ko yan. O kasi ibig sabihin, abnormal yan. Mga ganyan tao diretso natin. Ito ang bati ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Akala niya nakakatuwa. Nakakatuwa ba yun? Hindi na nga nakakatuwa, pero hindi rin naman nakakainis. Pero pinakikita lang ng Malacanang kung gaano sila kababaw. Sabi ko nga itong ginagawa ni Claire Castro na ito, meron tong kumpas galing kay Bongbong Marcos, malabong hindi. So tama pa ba ito na ugali ng ganyan ka-incompetent si Bongbong Marcos? Kasi pumapayag siya na he is being represented ng isang baliw. Isang baliw na parang walang pinag-aralan, na hindi niya alam kung ano yung meaning ng kanyang trabaho. At isa pang bobo diyan si Dave Gomez. Kasi bakit mo papabayaan na yung napakagandang reputasyon ng Presidential Communications Office maging palengke? 'Di ba? Ayaw niyo sa chip, ayaw niyo sa masa, pero kumuha kayo ng USEC, spokesperson, binabayaran ng taong bayan para gawin yan. Bastusin ng mga taga-gobyerno. Yan trabaho ng USEC, ang trabaho ng spokesperson, i-convey sa atin yung mga magagawang nagawa ni Bongbong. Walang nagawang maganda. Kaya nangaasar na lang sila ng nangaasar. At pakikita ko sa inyo mamaya kung bakit insecure ang Malacanang kay Inday. Para sa kanyang 48th birthday nitong nakaraang linggo, makikita ang hawak na screenshot ni Palace Press Officer Claire Castro ay galing sa video ng bise para sa nagpakilalang bagman umano nito na si Ramil Madriaga. Ipresenta ang naturang video greeting sa House Justice Committee proceedings ng Totoo lang, kung ako matino akong media, kung ako hindi ako bayaran na media, I will condemn this. Kung ako matino ako na politiko, I will condemn this. Kasi hindi talaga tama na binabayaran ka ng sweldo ng taong bayan tapos binababoy mo yung pangalawang pangulo. Okay lang kung private person ka. Halimbawa ako, babuyin ko si Bongbong, okay lang. Hindi ako kumukuha ng sweldo galing sa pera ng taong bayan Pero kung ikaw, pasweldo ka ng taong bayan, palamunin ng buong pamilya mo ng taong bayan, lahat ng rangya na nakukuha mo ngayon galing sa taong bayan, hindi tamang ginagawa ito, mga boss. And ganito kabobo, and this is a reflection of how stupid, how dumb, how low ang IQ ni Bongbong at nung asawa niya. Because pinababayaan nila na gawin to ni Claire Castro na sa tingin nila nakakabuti sa kanila. Negative 15. Sabi ko nga, ganun talaga kabobo si Bongbong. Ganun siya katanga, ganun siya ka-out of touch, na hindi pa niya pinapalitan yung mga tao sa paligid niya, samantalang bagsak na yung kanyang rating sa loob ng 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, putang ina, negative 15 sa dami ng pera na kinulimbat nila. Sa dami ng pera na pinaiikot nila para mapabango yung mga pangalan nila, baguhin yung history, maging maganda pangalan ng mga Marcos, tapos negative 15. So ang ginagawa na lang nila, dahil hindi na nila kayang talunin yung taong bayan, let's just join them. If you cannot beat them, join them. Join them saan? Sa pangbuburaot, dahil binuburaot ng taong bayan si Bongbong Marcos. So kasi kung ako kukunin akong spokesperson, tatanggihan ko talaga. Bakit? Tayo naman, takin mo magiging tagapagsinungaling ako. Ganito ang pagagawa sa akin. O boss Dada, magaling ka naman mang-urat. Uratin mo lang yung mga Duterte. Uratin mo lang yung mga DDS. Mantakin mo, tatanggap ako ng sweldo ng taong bayan. Galit na galit sila kay Bato na tumatanggap si Bato ng sweldo sa Senado. Kahit nagfa-function naman yung opisina niya, ayaw nila nun. Pero ito si Claire Castro, tumatanggap ng sweldo at least 300,000 pesos per month. Galing sa taxpayers' money. Tapos yung sinusuportahan ng taxpayers' money, ng mga taxpayers sa Pilipinas, ang sinusuportahan si Inday Sara, tapos binababoy niya. Mantakin mo, kumukuha ka ng sweldo para mambaboy ng tao sa gobyerno. Yung mga ginagawa niya sa vlog niya, okay yun. Kasi vlog niya yun Pero dapat nga hindi niya rin ginagawa yun dahil pinapasweldo siya ng taong bayan pero yun, napakasaklap lamang na ikaw ay tumatanggap ng sweldo mula sa taong bayan tapos ganito ginagawa mo sa trabaho mo. 'Di ba? Ito yung mga pinapasweldo at pinapalamon natin, mga kababayan.
Kaya sabi ko sa inyo, magsilbing aral talaga ito sa inyo. Itong pagboto ng mga matitinong tao. Kasi kapag naglagay ka ng tao na kasing bobo ni Bongbong Marcos, kasing walang kwenta ni Bongbong, kasing walang silbi ni Bongbong, kasing tanga niya, kasing inutil niya, at kasing magdanakaw niya, di umano, at kasing adik niya, di umano. Ganito mangyayari sa Pilipinas. Wala, lugmok tayo. Oo. Niyang impeachment case. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na without the help of his sister, President Marcos would not have won by the margin that he did. Totoo naman. Ito, no-brainer man ito. Sinabi kasi sinabi rin naman ni Marcos. Sinabi rin naman ni Marcos na pinakatamang desisyon niya kaya siya nanalo. Yung makipagtahandim siya kay Inday Sara. Sinabi naman ni Bongbong yun. So, inulit man lang nito ni Pulong Duterte na without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. Talaga naman. Bakit? My goodness. Ilan lang ang boto ni Leni Robredo noong siya ay tumakbo kalaban si Bongbong Marcos noong vice presidential election. Nilampaso siya ng housewife. Sino man lang ba si Leni? Hindi man kilala si Leni. Widow lang naman siya o byuda lang naman siya ng isang hindi man magaling na tao yan si Jesse Robredo eh. Nagchichinelas lang naman yan si Jesse Robredo pag pumapasok sa opisina kaya sumikat eh. Umantakin mo ang naging gimmick lang ni Leni Robredo noon, nagko-commute siya pauwi ng Bicol. Tapos tinalo niya si Bongbong Marcos by a huge margin. So ito no-brainer ito. Hindi talaga mananalo si Bongbong Marcos kung wala yung hatak ni Inday Sara. Kaya nga nagmakaawa silang magkapatid eh. Kaya nga halos lumuhod sila eh. Nagmakaawa pa nga sila na maging vice president na lang siya ni Inday Sara eh. Kaya lang dahil wala naman kay Inday Sara, sabi niya kahit malakas ako, wala sa akin yung kapangyarihan na yan. Hindi ako interesado sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kayo na lang tumakbo, tulungan ko na lang kayo. 32 million ang bumoto kay Inday Sara, 31 million lang ang bumoto kay Bongbong Marcos. Ano ibig sabihin nun? Na may mga bumoto kay Inday Sara na hindi bumoto kay Marcos. At least halos 1 million yun. At lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos, bumoto kay Inday Sara. Yun lang yun. Ganun lang naman kasimple yung mathematics niyan. Anak ng tinapay. Buti sana kung tinalo niya si Leni Robredo noong 2016 vice presidential election. Hindi eh. Di ba? So ibig sabihin, walang kahit na anong gawin ni Bongbong Marcos, hindi siya mananalo na presidente noong 2022. Kung alam niyo sa totoo lang, kung halimbawa ang sinuportahan ni Inday Sara halimbawa yung taong grasa sa kanto niyo. Baka tinalo pa nun si Bongbong Marcos eh. Kasi sa totoo lang, parang bumoto lang din naman tayo ng taong grasa eh. Tingnan nyo, mukhang taong grasa na. Parang bumoto lang naman tayo ng normal na tao. Kita mo, wala naman nagagawa. Wala namang ideas, puros lang naman. Puros basa lang naman ng speech. Pero pag tinanong mo kung ano yung laman ng speech niya, hindi niya alam. Hindi ba? So, very, very normal lang siya na tao na nanalo dahil nga malakas yung nangampanya sa kanya. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Oo nga, tanga. Nagkaisa sila. Ibig sabihin, yung mga bumoto kay Inday Sara, bumoto kay Bongbong. Yun nga lang, lamang si Inday Sara ng 1 milyon sa kanya. So 1 milyon sa mga bumoto kay Inday Sara, hindi bumoto kay Bongbong. Isa na kami dun. Oo, binoto namin si Inday, pero hindi namin binoto si Bongbong. Ganun yun, ganun lang kasimple yun. At lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay Inday yun. Di kayo nahiya? At actually, sabi nga ni Glenn Chong, hindi talaga 31 million yung boto ni Bongbong. Kaya lang nakakahiya kasi na sobrang laki ng boto ni Inday Sara kaya idinikit siya pero hindi nila nilamangan. Yun yung sinasabi ni Glenn Chong, dinaya daw nila yung Comelec. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino nagtatrabaho? Ayun na nga ang masaklap eh. Ang hirap nung trabaho ka ng trabaho, parang ganito yan, Claire Castro. Bibigyan kita ng isang example, ha? Oo, Claire Buang. Oo, ganito yan. Oo, pinagawa mo si Bongbong ng bahay. Putang ina, 4 na taon na, hindi niya pa natatapos. 4 na taon na. Putang ina, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, naghalo blocks pa rin siya, 4 na taon na. Ang liit-liit ng bahay nung pinagawa mo sa kanya, hanggang ngayon, nagdaano pa rin siya. Siya yung trabaho ng trabaho na walang output. Paano ka maniniwala sa isang tao na nagtatrabaho negative 50 ng approval and trust rating? Tangina, hindi mo naiisip yan, Claire Castro. Bobo ka ba sa mathematics? Bakit trabaho siya ng trabaho tapos bakit negative 15 pa rin? Sana yun yung naisip nyo. Alam nyo, hindi na namin alam gagawin namin sa inyo.
Si Bongbong Marcos putang ina bukot na, kuba na. Naluslus na. Halos hindi na naliligo, hindi na nagtututbrush. Kaya kita nyo mukhang taong mukhang naligo sa kanal. Linis kasi ng linis ng kanal eh. Tapos tingnan niyo, negative 15 pa rin. Grabe naman kayo, ang hirap nyo naman pasayahin. Ayun na nga. Hindi nararamdaman ng tao yung sinasabi mong trabaho na kahit na anong sabi mo na trabaho. Alam mo kung maraming trabaho si Bongbong Marcos, wala ka ng time magpakita ng mga ganyan-ganyan. Kung maraming ginagawa si Bongbong Marcos, wala ka ng time para side comment, bumanat sa mga kalaban niya sa politika. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi yan ginawa ng mga spokesperson niya eh. Yung mga spokesperson niya sobrang busy sa pagsasabi sa taong bayan kung ano yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Every Thursday, meron siyang talk to the people. Si Bongbong may talk to the people ba? Wala, kasi nga wala siyang may utos. Wala siyang idea. Wala siyang plano. Tapos sasabihin mo, trabaho ng trabaho, pasyal ng pasyal. Ayun na nga, hindi ka ba nagtataka, Claire Castro, na si Bongbong Marcos, trabaho ng trabaho, si Inday Sara, pasyal ng pasyal, tapos ang taas ng trust rating niya? Hindi ka nagtataka? Sana doon pa lang, kung talagang matalino kayo, nagtataka na kayo. Ano kayang meron si Inday Sara? Bakit pasyal lang naman siya ng pasyal? Oo, hindi rin naman siya nagpapa-interview sa media. Pasyal lang siya ng pasyal, pero bakit mas gusto siya ng tao kaysa sa akin? Yun dapat ang inaatupag nyo eh. Pero hindi ang ginagawa nyo, hindi natin siya kayang talunin. Siraan na lang natin ng siraan. At sa kabila ng ginagawa nyong paninira, troll army ninyo, mga vloggers na binabayaran ninyo, mga congressman na nakatanggap ng maleta, mga senador, na mga patay gutom sa kapangyarihan, plus positive 29 pa din si Inday Sara. Hindi ba nakakahiya yan, Claire Castro? Galing na rin sa bibig mo. Pasyal lang ng pasyal, tapos plus 29, tapos si Bongbong trabaho ng trabaho, negative 15. Anong ibig sabihin nun? Mali yung ginagawa niyang trabaho. Ang bobo talaga tong babae na ito. Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? Okay nang ganyan ka mag-aruga, Bongbong? Ganyan ka pala mag-aruga? Wag na, uy. Wag na, uy. Sana 2028 na, tigil na natin yung pag-aaruga mo, Bongbong. Putang ina, yung sarili mo, hindi mo maaruga eh. Arugain mo pa kami? Tarantado ka. Utang ina to, baliw na talaga to si Claire Castro. At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Yun na nga, hindi ka, kung ako yun, ma'am, hindi ba kayo nagugulat na wala na siya sa bansa pero plus 29 pa din? Ito mga buwaka ng inang mga reporter na to, mga ano na rin mga asal-aso na din eh. Utang ina dahil araw-araw kausap nila bobo, pati sila mga bobo na din eh. Meron ba ma'am? Ay, trabaho ng trabaho si BBM, bakit negative 15? Si Inday hindi nagtatrabaho, pasyal ng pasyal, bakit positive 29? Hindi po ba kayo nagtataka? Hindi nyo man lang ba pinag-uusapan yun, ma'am? Ano kayong meron si Inday Sara, bakit mahal pa rin siya ng taong bayan? Wala yun, wala. Puta, ganyan kayo katanga. Dagdag ng Malacanang, malinaw na ngayon ang pagkakaiba ng Pangulo at ng Bise sa maraming bagay. Marami talagang pagkakaiba ang Pangulo at saka Vice Presidente. Ang pagkakaiba ng Pangulo at saka Vice Presidente, yung Vice Presidente hindi adik, tapos yung Pangulo adik, di umano. Sabi ng kapatid. Naninindigan daw si PBBM para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi raw nagbabakasyon at walang kilalang assassin. Wala rin daw kinukonsiting Ang fake Cornino, walang kilalang assassin, hindi nagbabakasyon, ganito, ganyan. Tanginan nyo, South China Sea, wala na yan. Wala na yung South China Sea. The fact na pinamigay nyo na yung mga Pilipino dyan sa ICC, tangina, pamigay nyo na din yung South China Sea na yan. Wala na tayong pag-asa dyan. Kung hindi natin kaya ang sarili nating mga mamamayan na ipagtanggol mula dyan sa ICC na yan, huwag nyo nang pilitin na makuha yung South China Sea na yan. Wala na yan, ipamigay nyo na yan, hindi nyo kayang ipagtanggol yan. Habang ang Amerika, habang ang Russia, habang ang China, nilalabanan itong ICC, tayo putang ina binigyan natin ng mas matinding kapangyarihan. Antakin mo, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga justice system na gumagana sa Pilipinas, tapos dinisregard natin yun. Mas ginusto pa natin yung ibang korte. Tapos South China Sea, gusto natin kunin. Utang ina niyan. Mga bobo talaga kayo. news ang Pangulo at higit sa lahat, pinapapanagot ang dapat managot. Tugon pa ng Malacanang kay Congressman Pulong, manood ng mga press briefing para alam kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. Kami nga nanonood ng press briefing, wala ka namang ginawa dyan kundi awayin lang yung mga Duterte. O alam ninyo, mga bossing, kung bakit insecure na insecure etong Malacanang kay Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo ito, tinan ninyo. Itong balitang ito, birthday ni Inday Sara. Anong ginawa ng mga followers, supporters ni Inday Sara? Teka, si Bongbong may mga ganitong supporter? Wala, yung mga supporter ni Bongbong, puros mga lilima lang yung mga kaibigan sa Facebook.
na hindi man nakakaboto, mga buwaka ng ina niyan. O, tingnan ninyo, kaya sila insecure na insecure kay Inday Sara. Tingnan nyo to. Hindi mapipigilan ng impeachment trial ang celebration para sa 45th birthday ni VP Sara. Yan ang pinatunayan ng kanilang mga taga-suporta. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Nagtipon-tipon at nagbudol fight sa labas ng Ayan, no. Kaya insecure na insecure sila. Alam mo, si Bongbong kahit mamatay yan bukas, walang pupunta eh. Walang pupunta. Putang na baka ang pupunta lang dyan. Baka pagkamatay ni Bongbong bukas, kung halimbawa mamatay siya bukas, wag naman sana. Wala akong bisyo, magsinungaling lang talaga yung bisyo ko eh. Oh, pero sabi ko nga, halimbawa, wag naman sana, pero mamatay na sana. Ay mali, halimbawa mamatay siya ngayon. Bukas, sabi ko sa iyo, walang pupunta sa Lamay. Bakit? Kasi lahat ng kaibigan niya mga kawatan, magsisialis ng Pilipinas yan eh. Oo, baka sabi ko nga sa'yo, kay si Sandro Marcos, baka mas piliin pa rin mag-party dyan sa BGC. Mag-DJ kaysa magpunta siya sa Lamay ng tatay niya walang kwenta eh. Oo, maniwala kayo. Kaya sila insecure na insecure kay Inday Sara. This is what positive 29 looks like. Actually, positive 29 na trust rating ni Inday Sara, hindi nga yung realistic eh. Ang tingin natin doon, at least 80 to 85% ang trust and approval rating ni Inday Sara eh. Pero ito yung isang bagay na kinai-insecurean ng mga Marcos sa mga Duterte. Kasi ang Duterte, hindi naman sila talaga political clan na powerful eh. They are just a small city political family. And na sila, na tao ang naglagay sa kanila diyan sa posisyon. Hindi man sila mga kilalang tao. Pero, grabe. From any walks of life, Luzon, Visayas, Mindanao, Tagalog, Bisaya, Kapampangan, Ilocano, kilalang kilala at gustong-gusto yung mga Duterte. Pag nagtanong ka sa mga Pilipino, kung anong naalala nila pag Marcos, ang naalala nila yung pagnanakaw. Pagnanakaw, karapatang pantao, EDSA Revolution, martial law. Wala silang ibang naalala kundi yun. Pero pag tinanong mo yung mga Duterte, ang dami. O kahit simpleng tao lang dyan sa tindera dyan sa kanto, tanungin mo siya kung anong pag naririnig niya yung Duterte, anong naalala nila? Nalabanan niya yung drugs. Yung mga kriminal na ubos. Ganun. Yan, dyan sila insecure na insecure. Kahit saan ka kasi umikot dito, pag nakita mo, abnormal, tinanong mo. Pag tinanong mo yung abnormal, iisip ang idol nun si Bongbong. Punta ka sa mental. Kilala doon si Bongbong lang. Oo. Punta ka ng mental institution dyan sa Mandaluyong. Tanungin mo yung mga mga pasyente doon. Pag tinanong mo tungkol sa Duterte, sino yun? Hindi namin kilala yun. Pero pag tinanong mo Bongbong, Marcos, ay, alam namin yan. Itong budel fight na ito, yung mga tao na nagpupunta dyan sa Senado, yung mga tao na sumusuporta kay Inday, alam mo ba na walang mga leaders yan? Nagpo-post lang yan sa social media. Meron lang isa dyan magpo-post, may budel fight tayo bukas sa Senado. Kahit umuulan yan. Nagpunta sila dyan. At alam nyo ba ginawa nila? Kanya-kanya silang dala ng pagkain. Tapos inilagay nila sa isang hapag. Tapos, nagkainan sila. Sinelebrate nila yung birthday ni Inday. Sabi ko sa inyo, dito sa Pilipinas, ang birthday ni Bongbong hindi sineselebrate. Palagay ko ang isi-celebrate ng mga Pilipino kapag namatay si Bongbong. Oo, bakit? Tingnan ninyo, noong mga nakaraang mga panahon, mga buwan na nababalita si Bongbong na may cancer, tinatakbo sa ospital, code blue, mga ganyan. Tingnan mo yung mga tao, talagang interesado. Patay na ba talaga? Sabi ko nga sa inyo, dami ko pang mga kaibigan, gusto pang magpalitsyon, isasarado daw nila yung kalsada eh. Para sa isi-celebrate daw nila. Ang isi-celebrate yung kamatayan niya. Nung nabalita na may cancer siya, ang daming mga post sa social media, puro si Bongbong may cancer, buti nga. Ganun ang mga tao. Pero tingnan mo, birthday ni Bongbong, ilang birthday na ni Bongbong nakalipas, puta may ganito ba nangyari? Wala. Eto mga to. Mga Filipino community sa Canada, sa Amerika, sa Europe, dyan sa Japan, Hong Kong. Pucha, talagang gagawa sila ng paraan, yung grupo nila to celebrate the Dutertes. Di ba? Birthday ni Pangulong Duterte. Nagkaganito din. Ang daming mga lugar sa buong Pilipinas na nag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Sa labas ng Hague, nag-celebrate sila. Si Bongbong. Meron ba nagse-celebrate sa kanya? Wala. Walang magse-celebrate BBM. At yaan ang hindi nakakapagpatulog sa'yo gabi-gabi.
na kahit na anong gawin mo, hindi ka pwedeng mahalin ng mga Pilipino dahil sinira mo bayang Pilipinas. Dito kayo threatened, mga bossing. Ang Senado ngayong araw ang ilan sa mga taga-suporta ng Duterte family. Ngayong araw kasi ipinagdiriwang ang 48th birthday ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nila ng selebrasyon ang kanilang protesta para sa isang patas na paglilitis laban sa bise. Sa usapin naman ng eleksyon, kumpiyansa raw sila matapos lumabas ang Pulse Asia Survey kung saan leading pa rin si VP Sara sa 2028 presidential polls. Dito, lamang si Duterte ng 10 points kay Naga City Mayor Leni Robredo sakaling mag-head-to-head ang dalawa sa halalan. Alam naman natin ang nangyayari ngayon sa Senado. Ang Senate ngayon ay ito na yung kauli-ulihang government institution na umaasa tayo na magkakaroon ng ikas ng tunay na investigasyon, tunay na pagbukas sa maraming katanungan lalo na sa flood control scandal. Yun ang iniiwasan nila, yung flood control talaga. Alam mo, impeachment, wala na yan. It's a lost case already. It's lost hope na yan. Wala na. Kaya nga yung mga congressman, mababa na yung kanilang energy. Kahit wala na rin nag-i-interview sa kanila tungkol dyan. Kasi alam nila na dito sa Senado, wala na mangyayari dito sa impeachment na ito. Kasi nga, sa ginagawa ng administrasyon sa Senado, mas lalo lang nilang ginagalit yung administrasyon. Mas lalo lang silang nagtatanim ng galit sa administrasyon. Anong gusto ng administrasyon? I-impeach si Inday Sara. Anong gagawin nila? Inaapi nyo kami. Inaapi nyo kami. Kasama namin yung mga taong bayan sa labas na walang nagbabayad. Pag lumalabas ba yung majority senators, minumura ba? Hindi. Yung minority senators, pag lumalabas, minumura, di ba? So kung ako din senador, nakikita ko binababoy ng gobyerno itong Senado, anong gagawin ko? The most important na gusto nilang mangyari, which is ma-impeach si Inday Sara, ko na yan. I will just vote no. No na ako kagad. Bakit? Putsang ina nyo. Inaapi-api nyo kami, tapos gusto nyo, kumampi pa kami sa inyo. So wala na yan. Lost case na yan. Tapos na yan. Yung impeachment Inday Sara. Ang ngayon, talagang iniiwasan nila magsimula yung flood control scandal na yan. And bukas, sa makalawa kasi sa Huwebes, dapat magsisimula na yung hearing dyan sa flood control na yan . Maniwala kayo, marami pang mga mangyayari itong week na ito na gagawin niyang mga minority kupal. Ang yayabang na itong minority senators . Over the weekend, sinasabi nila may lilipat. Wala naman lumipat. Putangin na ninyo, puro kayo mga fake news. Kayong dalawang tulpo kayo, puro kayo mga kupal. Puro kayo mga fake news, putangin na ninyo. Wala kayong mga silbi. Naniniwala kami na dapat supportahan natin ang every cause ng ating mga kaibigan at kapatid na nasa baba na lumalaban para sa katarungan at pinaglalaban ng demokrasya. Ganito rin ang pananaw ng ilang opisyal mula sa Davao City. Alam mo, sa totoo na, si VP Sara, lahat ng mga Duterte, sana dito sa Baronay ko nakatira. Nakatira dito sa parang 76-8 Fada. At nasiyaan kami sa balita na si VP Sara ang pinakamataas sa rating ng popularity. Tila solid ang suporta ng kanilang baluarte sa Davao kahit na nahaharap ang pamilya Duterte sa samot-saring kontrobersiya. Nandyan ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo at ang ICC trial ng ama nitong si former President Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Bukod sa mga supporter, binati rin ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang kanyang kapatid. Sa isang Facebook post, nagpaalala ito kay VP Sara na alalahaning Yan, sabi ko nga sa inyo, yan yung mga bagay na talagang hindi kayang talunin ng administrasyon. Ito pa yung mga hindi kayang talunin ng administrasyon, mga bossing. Itong balita na to, tingnan ninyo. Institute Professor Dindo Manhin. Good morning, Prof. Hindi na. Huwag ko na i-play ito. Hindi kasi ito yung si Inday Sara, yung survey lang ni Inday Sara to. Pero yan lang mga bossing, yung mga talagang hindi nila kaya. Ito pala yung balita na ipi-play ko. Iba pala yung kanina. Ito pala yun. Sige, play. Pasok. Nakakuha ng negatibong marka si Pangulong Bongbong Marcos mula sa mga kabataan, mga edukado at ilang malalaking rehiyon sa bansa. Imagine, kabataan, edukado at malalaking rehiyon sa bansa. Nakakuha siya ng negative rating. Pati bata ayaw na sa'yo. Pati yung mga negosyante, edukado, ayaw sa'yo. Paano ba naman, putang ina, wala kang pinag-aralan? Sino ba may sabi nun? Na peke daw yung nito, peke daw yung yung diploma nito.
Walang hiya, oh. Negative rating. Putsang inang yan. Kaya gagawin ng lahat ni Claire Castro, makabawi man lang. Maapikon man lang niya yung mga DDS. Maapikon man lang niya si Inday Sara. Pero ang problema kasi, hindi siya pinapatulan ni Inday. Sabi kasi ni Inday, sayang lang kasi pag pinatulan mo si Claire Castro, mantakin mo nandito ka, oh. O tapos si Claire Castro nandiyan dyan, bababa ka. Nasa lusak na siya, eh. Sino ba yan? Ano bang nagawa niyan sa buhay niya? Bakit mo papatulan pa yan? Cloud chaser yan, kaya nga niya ginagawa yan para ko sumikat siya Oh. So sa pinaka-latest na resulta ng SWS survey, si MJ Mondihar sa report. Sa March 2026 survey ng SWS, bumagsak sa negative 15 ang net satisfaction ratings ni Pangulong Marcos Jr. Sa kaparehong survey, mas kapansin-pansin ang malaking pagbaba ng satisfaction ratings ng Pangulo sa mga kabataan. Sa youth category, edad 18 hanggang 24 anyos, negative 17 ang... Mas mababa pa siya sa mga kabataan. Negative 15 siya overall. Sa edad 18 hanggang 24, negative 17. Putang ina, ano nga asahan ng mga Marcos sa future? Walang may gusto sa kanila. Di ba alam niyo yung zero? Yung bokya, yung itlog, yung zero, sabi ko nga sa'yo, pag yung zero magmumukhang ginto kay Bongbong. Zero na nga lang, hindi niya pa maabot, putsang inang yan. Negative, takin mo. Alam mo yung bangkay, yung patay, 6 feet lang yan. 6 feet under lang yan. Magbubukal ka ng 6, nandoon yung patay na kahiga. Putang ina, mas malalim pa si Bongbong doon. Doble. Kasi pag dinoble mo yung 12 mantakin mo siya, 15. Mas malalim pa siya kaysa sa libingan. Paano makakabangon yan? Tapos 2 taon na lang. Putang ina yan. Bongbong, mahiya ka sa sarili mo. Alam mo kung ako sa'yo, Bongbong, ngayon pa lang. Ngayon pala, lumayas ka na, bumalik ka na sa matris ng nanay mo. Sa matris ni Imelda, bumalik ka na ron. Oo, putang ina, baka sakali mabuo pa yung pag bumalik ka sa matris ng nanay mo, baka sakali yung utak mo mabuo pa. Palagi ko hindi talaga nag-develop yan Net satisfaction rating ng Pangulo, 44% ng sektor ang dissatisfied sa performance nito. Sa intermediate youth o edad 25 hanggang 34. Ito matindi, 25 to 34, negative 40. Putang ina, sinong bumoboto kay Bongbong? Sino lang boboto kay Bongbong dyan? 18 to 25. Pucha, negative 17. 25 to 34, negative 40. Tangina niyan. Matagal pa mamatay itong populasyon na to. Pucha, wala na talaga mananalong Marcos niyan. Wala na, tapos na talaga. Anyos, umabot sa negative 40 ang net satisfaction rating, habang 49% ang dissatisfied. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng suporta sa Pangulo habang tumataas ang antas ng edukasyon ng mga respondents sa survey. Sa mga nakapagtapos ng junior high school at vocational courses, negative 21 ang net satisfaction rating ng Pangulo. Sa mga nakatapos sa senior high school at college, negative 19 naman ang score. Tayo na, no? Pang sa college at postgraduates, bumagsak sa negative 37. Ayan, no? Negative 37 sa college and postgraduate. Alam mo yung postgraduate? Yung mga nagmamasteral, ganyan. Nagpi-PhD, negative 37. Tumatalino sila Nakita mo yung high school, mababa pa. Tapos senior high school, tapos college. Pucha, kapag MBA tsaka PhD na, yung mga postgraduate, mga postgraduate schools, ayan, negative 37. Tumatalino sila, nakikita nila, putang ina, bobo to. Walang kwentang tao to. Ano pa? Ang net satisfaction rating. Bukod dito, bumaba rin sa negative 40 ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao mula sa negative 29 sa November 2025 survey ng SWS. Hindi rin nakaligtas ang Pangulo sa mababang marka mula sa mga residente ng National Capital Region o NCR. Bumagsak sa negative 31 ang net satisfaction rating niya. Bigat yan yung negative 31 ng balat ng NCR kasi kumbaga pagka ang NCR hindi mo nakuha, wala ka na talagang pag-asa. So ganun nakabulok si Bongbong Marcos. Paano ba naman hindi mabubulok si Bongbong Marcos? Putang ina, spokesperson niya mas tanga pa sa ipis Mas tanga pa sa daga. Paano ba naman yan? Talagang ganyan na makukuha mong survey. Kaya nga, sabi ko sa inyo, alam mo mayroon taong bobo pero may mas bobo pa doon. Alam mo kung sino? Si Marcos. Negative 15 ka na tapos si Claire Castro pa na yung spokesperson mo. Tangina, wala kang pagpapahalaga sa sarili mo. Kasi kung ako, sabi ko nga sa inyo, kung ako bumaba lang ako ng mga 10%, yung approval and trust rating, pucha, sisibaking ko yan kagad. Ibig sabihin, hindi mo nagagampanan yung tungkulin mo, napabanguhin ng pangalan ko, visit ka. Pero sobrang bobo, sobrang tanga ni Bongbong Marcos. Hindi niya matanggal-tanggal si Claire Castro. Kasi, mas pipiliin niya na magalit yung taong bayan sa kanya kaysa makipag-away siya, wala naman siyang kwentang tao. Wala naman siyang bayag. Bakla man siya. Kaya nagtatago siya sa saya ni Claire Castro para masagot yung mga bashers niya.
Ganon ka walang backbone, ganon ka walang walang kakwenta-kwentang tao yan si Bongbong. He cannot even stand on his own. Kailangan niya pa ng Claire Castro to fight the bashing, to fight the Duterte supporters, and to fight Inday Sara Duterte. Kailangan niya pa ng cheering squad. Tapos ang matindi nun, pucha yan, yung kinuha niya pa na sana lalaban doon sa mga nabanggit ko kanina, tangina hindi pa nakakasugat. Walang kakwenta-kwenta. Sa Metro Manila kumpara sa -17 noong nakaraang taon. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi nababahala ang Pangulo kahit negatibo ang resulta ng mga survey. Pero ayon kay dating Congressman Mike Defensor, nakababahala ang patuloy na pagbaba ng tiwala ng publiko sa Pangulo. Yes, because nakakabahala yan. Well, hindi naman ako nagulat, pero nakakabahala yan. Why? Kasi kung dito sa bayan mong Pilipinas, -15. Kung dito sa Pilipinas, hindi mo makumbinsi yung mga tao na mahusay ka, na nagtatrabaho ka. What more yung mga investors na mga matatalino sa ibang bansa? Yung sinasabi mong investor sa Japan, investor sa US, investor sa ganito, investor sa ganyan. Lahat yan, tinatarantado ka lang. Bakit? Tangina, alam nila wala kang kapasidad. Alam nila yun. The moment na makausap ka nila, makita nila yung mga bulok mong mga ngipin, nagdudugo mong mga gilagid, at yung pautal-utal mo at pasinghot-singhot mo. Sabi ko nga sa inyo, itong nung nagpunta siya sa Japan, nantakin mo, kinaharap niya yung yung emperor ng Japan, putang ina, nakasalamin siya. Nakasalamin siya, putang ina, pambabastos yun. Pambabastos yun. Kaya lang, dahil hospitable at may respeto ang mga Japanese, pinabayaan nila. Pero putang ina, hindi ka magsasalamin pagkaharap mo yung emperor ng Japan. Pucha, meron silang meron na proper na pananamitin. Natatandaan ninyo si Donald Trump na pinagalitan nila si Zelensky dahil nagpunta ng White House si Zelensky nang naka-sweatshirt lang. Anong sabi ng mga nila Donald Trump at ng mga tauhan ni Donald Trump sa kanya na hindi mo nirespeto ang presidente ng Amerika. Puchang ina, hindi ka man lang nagbihis. Malaking bagay sa kanila yun. Yung pagpunta doon ni Zelensky nang nakakasual siya. Kaya nga si Pangulong Duterte pag humaharap, pinipilit nila magkurbata kahit nakatabingi. Kasi nga kabastusan yun na hindi ka magdidesente kapag may kaharap kang world leader. Kaya galit na galit sila kay Zelensky noon. Nung nagpunta ng White House, binaboy-baboy nila si Zelensky dahil nga hindi siya nagdamit ng nararapat. Tapos kaharap mo, emperor ng Japan, nakasalamin ka, ganun ka kabobo. Ganun katanga yan. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Gate Defensor, posible pang bumaba ang tiwala ng publiko sa presidente dahil sa tinawag niyang cover-up sa Senado kaugnay ng investigasyon sa flood control anomaly. May assessment naman ito kung bakit tutol ang minority senators sa panukalang payagan ng hybrid participation o virtual voting ng mga senador na may kaso o kakasuhan pa lamang. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato at matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate at kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung... Diba? Diyan sila buraot na buraot eh. Diyan sila banas na banas eh. Na kahit na anong gawin nilang panggigipit, kahit na anong mga gawin nilang kabulastugan, wala. Hindi nila makuha yung pagmamahal ng taong bayan. Sabi nga, hindi ka mahal ng mama mo. Na kahit anong gawin mo. So, sinong maniniwala kay Claire Castro? Sabi ko nga sa inyo, makapunta lang ako dyan sa Malacanang, makasama lang ako sa Malacanang press ko. Kakabawain ko yan si Claire Castro dyan. Kakabawain ko yan siya dyan. Ito na. Punta na tayo doon sa yung binanggit kanina ni Mike Defensor na itong nangyayari ngayon sa Senate, wala na tong connection sa impeachment. Wala na, even the congressman alam na nila. The fact na nagsasalita si Asidre na ayaw niyang bakit daw isinasabay pa sa impeachment yung Blue Ribbon Committee hearings. The fact na ayaw nila na isabay sa impeachment yung Blue Ribbon Committee hearings dahil ayaw nila ng Blue Ribbon Committee hearings. Kasi nga, putang ina, marami talagang ebidensya sa kanila.
Marami talaga na kapag pinuntahan mo yung mga pinuntahan mo yung mga proyekto ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos, lahat putang ina puros ghost project. Diba kinuwento ko na sa inyo? Na noong panahon, meron ng korupsyon dyan sa DPWH. Pero yung proyekto natatapos. Ang corruption dyan, ino-overprice nila yung project. Yung pera ng proyekto, talagang para sa proyekto yun. Natatapos yung proyekto. Tapos yung sobra, yung pinang-overprice nila, doon yung kickback nila kinukuha. So legal. Legal kasi nga, tinaasan mo yung presyo, pinirmahan mo naman. So ibig sabihin, legal yung proseso nung pagpipresyo ng proyekto. Ang problema ngayong malaki, mga bossing, naging sobrang ganid. Etong mga magnanakaw. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, alam niyo yung rubber band effect, diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nilagyan ng rubber band dyan. Mas mahigpit na mahigpit. Ngayon, yung flow ng dugo, yun yung corruption, masasamang gawain, drugs, lahat yan. Bumagal yung flow noon. Hindi perpekto, may corruption pa din, meron pa ring droga, pero napabagal ng dahil doon sa rubber band na yun. Ngayon, ang problema, mga bossing, kapag masyadong matagal yung rubber band na yan sa kamay mo, di ba? Lalamig yung kamay mo, di ba? Mamamanhid yung kamay mo. Ganun ang nangyari noon. Nung tinanggal yung rubber band na yun, yung nagtanggal si Bongbong Marcos, putangin na yan, talagang bulwak yung dugo. So ganun ang ginawa nila, bumulwak yung kanilang pagiging ganid dahil kailangan natin tumodo na ngayon. Kasi pag hindi tayo tumodo ngayon, uupo na naman yung mga Duterte, hindi na naman tayo makakapangulimbat. Kaya doble-doble na natin ngayong pagnanakaw. Tangina, lahat, pati yung budget noong tulay, yung budget ng proyekto na overpriced, kinuha pa nila. Dati ang pinaghahatian nila, yung pinatong nilang presyo. Ngayon, pati yung presyo ng proyekto, ninakaw na nila. Tinaniman lang nila ng mga bakal tapos iniwanan na nila. Pinaliwanag ko na yan sa inyo eh. Di ba? Paulit-ulit ipapaliwanag ko yan sa inyo. Hindi ako mapapagod para maintindihan nyo kung gaano ka-demonyo talaga itong gobyerno na ito. Ngayon, ito na. Dahil yan dyan. Hindi na yan sa impeachment. Wala na yan. So itong mga nangyayari ngayon, at hindi lang si Jinggoy Estrada ang huli. Marami pang mga susunod dyan. Lalabas na rin yung ICC warrant ni Bongo. Magtatago na rin si Bongo. Ganyan ang mangyayari ngayon sa Senado. Talagang wala, guguluhin talaga nila yan. Tapos they will make it look like si Alan Peter Cayetano may kasalanan. Pero si Alan Peter Cayetano ba nagdidemanda sa mga kasamahan niya? Bakit siya may kasalanan? Dapat nga sinusuportahan natin siya dahil obvious na ayaw nila kay Alan Peter Cayetano. Obvious na gusto nilang makuha yung Senate presidency para makapagsalpak na naman sila ng tao na kasing gago ni Lacson dyan sa Blue Ribbon at hindi sila lahat maimbestigahan. Yun lang. Pagka meron kayong kausap, may nagtatanong sa inyo, ano namang relevance ni Alan Peter Cayetano? Mga gago. Ang relevance, ang pinaka-importante na nandiyan dyan si Alan Peter Cayetano, kinuha ni Alan Peter Cayetano sa mga sindikato yung Blue Ribbon Committee at naglagay siya ng tao na talagang mag-iimbestiga dyan. Walang kahit sino talagang tatamaan yung totoong investigasyon. Yun. Hindi, this is not about impeachment. Impeachment before pa even the Supreme Court, tinabla na yan eh. Wala na yan. Ang ginagawa lang nila dyan, paninira lang kay Inday. Hindi yan sila, hindi yan lulusot sa Senado. Kaya nga, wala na rin masyado nagsasalitang congressman eh. Wala na. Nasa Blue Ribbon Committee talaga ang problema. At dahil dyan, si Jinggoy Estrada na aresto. Pero matapang si Jinggoy, palakpakan natin. Hindi siya nagpagapi. Hindi siya nagpagapi sa mga abuso sa Pilipinas. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. Naawa ako dito kay Jinggoy Estrada. Alam mo kung dito ako talaga namuhi ng sobra. Banas na banas ako sa mga tulfo, sa totoo lang. Pero mas nabanas ako, alam niyo kung kanino. Kay JB Ejercito. Bakit? Nang ina JB Ejercito, nandiyan ka pa rin sa minority. Nakita mo ang ginagawa nila sa kapatid mo. Kapatid mo to. Sa burat kayo parehas ni Erap nang galing. Sa isang betlog kayo nang galing. Putang ina ka JB Ejercito ka. Hindi naman nagkakalayo ang mukha nyo ni Jinggoy. Pares kayo mukhang betlog. Sa totoo lang, wala kayong pag tiningnan niyo yung mukha ni Erap, putang ina, para kayong mga pinagbiyak na mga santol. Galing kayo parehas sa itlog. Bahay similya ni
ni Jinggoy. Sa isang butas kayo dumaan po Taragisam. Sa ibang ano nga lang kayo. Sa ibang ano nga lang kayo nabuo. Ibang matris lang kayo nabuo. Pero kapatid mo pa din yan. Mantakin mo. Kung wala kang kwentang kapatid, hindi mo man lang, kahit man lang sana nasamahan si Jinggoy, na inalalayan siya, o kahit man lang sana pinagtanggol mo siya katulad ni Alan Peter Cayetano mula sa mga umaaresto sa kanya dahil kapatid ka eh. Kung wala kang kwentang kapatid, Jinggoy, putang ina, wala kang kwentang senador. Kung yung kapatid mo hindi mo kayang protektahan, di lalo na yung constituents mo. Ganyang walang kwentang tao, JB Ejercito. Oo, dito talaga ang nangyari dito, ang the good one, ito na si Jinggoy, ang bad one si Ejercito eh. Putang ina, motor lang ng motor kasama si Jet Li. Ewan ko, nililigawan yata si Jet Li. Putang ina niya. Pero putya, kapatid, ang bait sa ibang tao. Pero sa kapatid, hindi mo naman kailangang ipagtanggol si Jinggoy. Pero ipakita mo man lang na nakasuporta ka sa kanya, kapatid mo yan eh. Galing kayo sa isang tatay eh. Kahit na anong pinagkakagalitan yung dalawa, ano ba pinagkakagalitan yung dalawa kasi? Tanginan yan. O kahit na anong conflict yung dalawa, pagdating sa mga ganitong bagay, you show support. So ibig sabihin, if something happens to Jinggoy, let's say for example, mamatay si Jinggoy, di ka pupunta dahil sa galit mo sa kanya. Wala kang kwentang tao. Kung ikaw, Jinggoy, wala kang kwentang kapatid, wala kang kwentang senador. Oo, walang ano yun, walang kapaliwanagan yun. O the fact na nagpa-picture-picture ka pa dyan sa plenaryo kanina, alam nyo naman na walang mangyayaring session dahil dito sa ginagawang panggigipit kay Jinggoy. Nagpunta pa kayo sa plenaryo. Tangina ninyo. Tapos pinatayan daw sila ng aircon, pinatayan kaming aircon. Gago pala kayo eh. Putang ina ninyo, alam ninyong wala ng session, nagpunta pa kayo sa session hall. Nung may session, walk out kayo ng walk out, mga buwaka ng ina ninyo. Tapos nung walang session, nagpunta kayo doon para magpaawa. May photo ops na sila nandoon, wala doon sa majority. Paano yung buong majority nakaalalay dito kay Jinggoy Estrada? Kahit na ano pang pagkakaiba, diferensya ng inyong political na paniniwala, pagka inaatake ang bahay nyo, dapat magkakakampi kayo. Oo. Dapat magkakakampi kayo. Isa sa inyo ang inatake kay si Risa yan, si Robin, magkakagalit kayo. Dapat naka-all support kayo. Yan yung sinasabi ni Pia Cayetano na nagkabarilan dito. Hindi man lang kami kinumusta. O katulad yan, hinaharas yung isang senador, colleague ninyo. Hindi nyo man pinuntahan para kahit na papaano sumuporta kayo bilang isang tahanan. Tangina, ganyan kayo ka-traidor. Tapos kayo ang kawawa dahil pinatayan kayo ng aircon. Tanga, walang session, kaya walang aircon dun. Ba't nandudong kayo? Nakikita nyo nag-aaway-aaway sa labas eh. Nag-aaway-aaway sa labas. Puta, walang session. Ba't kayo nasa session hall? Abnormal ba kayo? Nung merong caucus, merong botohan, nandudun kayo, putang ina, lumayas kayo. Tapos, kung kailan walang session, nandiyan kayo, abnormal kayo. Ang inan to naman si Tulpo, si Rapi Tulpo naman, pinatayan kami ng aircon. Okay ng ina mo, nag-aircon ka na sa bahay, gusto mo naka-aircon ka pa dyan? Kapal ng mukha mo. Di umuwi ka sa inyo, mag-aircon ka. O kaya nga maganda yung teleconference eh. Okay, paano yan kung walang aircon? Anong gagawin nyo? Doon lang ako sa bahay magtrabaho kasi may aircon doon, dito wala. Tanginan yan, abnormal lang po siya. Pinalalabas niya, pabiktima sila, na pinatayin sila ng aircon. Gago, ito nga, kinulong Kinulong nga ito, hindi nagre-reklamo. Ikaw, Rapi Tulpo, napatayan ka lang ng aircon, wala lang aircon, nagre-reklamo ka na. Sumbong mo kay Tulpo. Abnormal ka. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Yan ang maganda rito. Yung aligasyon sa kanya, nililitis sa korte dito sa Pilipinas. Kaya wag nating ikukumpara si Jinggoy kay Bato. Kasi si Bato ipapadala siya sa ICC, ibang usapan yun.
Si Bato susuko man yan kung dito sa korte sa Pilipinas. Kaya nga siya humihingi ng desisyon sa Korte Suprema na kailangan magkaroon siya ng kaso dito sa Pilipinas. Kaya ikulong siya, okay man lang. Basta dito sa Pilipinas, wag sa ibang bansa. Kasi mahirap sa ibang bansa. Kasi syempre, ibang bansa yun eh. So si Jinggoy, so hindi mo pwedeng ikumpara si Jinggoy dito kay Bato de la Rosa. Kaya si Jinggoy susuko siya kasi yun naman talaga ang ang plano nila eh. Pag may kaso, nila yun. Yun din naman ang sinabi nila kay Bato eh. Sasampahan si Bato ng kaso rito kung ang warrant of arrest niya is Pilipinas, then we will surrender him. Wag lang sa ibang lahi kasi ibang usapan yun. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Diba? Ganun sila ka-demonyo. And why are they trying to do that? Bakit ginagawa nila kay Jinggoy, kay Cheese, dito kay Villanueva? Kasi nga gusto nila magkaroon ng numero for them to get back yung power, yung Senate presidency. Is that for the impeachment? Hindi talaga sa impeachment kasi yung rules of impeachment na-adapt na nila eh. Magsisimula na lang yung rules of yung impeachment proceeding. At pagdating ng impeachment, hindi sila majority and minority. Buo sila, 23 sila. 23, 24 sila. Buo sila nun. Ang gusto nilang makuha, numero para maging 13 sila at may upo nila kung sino yung gusto nilang Senate President at yung mga committee, chairmanship, makuha nila. Pinaka-importante sa lahat, yung flood control, yung Blue Ribbon Committee. Gusto talaga nilang makuha yan para hindi na lumabas masyado yung mga pangalan ng kung sino yung mga sangkot dyan. Walang connection ito sa impeachment. Itong mga nangyayari ngayon dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearings na bubuksan, lalong-lalo na yung nangyaring barilan dyan sa Senado. Yan talaga ang rason yan. Wala nang iba. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG
to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Diba? Palakpakan natin si Jinggoy. Jinggoy, huwag ka mag-alala. Nalusutan mo na yung una eh. O alam mo na kung paano lulusutan ulit ito, lalong-lalo na wala kang kasalanan. Hindi, ito lang kasi yan. Imagine ninyo. Kung nakulong ka na nang wala kang kasalanan, gagawa ka pa ba ng kasalanan? Will you commit the same mistake, the same problem, 'di ba? Kung nadali na siya noon sa PDAP, sa corruption din yun eh, yung sinampa sa kanyang kaso noon na na-acquit siya, na-clear niya yung kanyang pangalan, pero alam ko meron siyang guilty sa isang bagay, pero wala eh, nalusutan niya pa rin naman yun. So ibig sabihin, wala siyang conviction, mga bossing. Nalusutan niya yun, malinis siya. Wala siyang kaso o wala siyang conviction. Ngayon, ito, kung nangyari na yun sa iyo noon, siguro naman natuto ka na. Bakit ka pa magdanakaw kung yung dati nga hindi ka nagnakaw, nadali ka pa? 'Di ba? Bakit ka magdanakaw? Kaya nga ako naniniwala. Ito si Jinggoy, si Bong Revilla, naniniwala ako. Kaya yan tinrabaho. Dahil sa Cavite. Cavite politics yan, mga bossing. Ang tumira sa kanya, puros Caviteño. Remulyas, Lacson, tapos DOJ, lahat yan, puro tiga Cavite. Oo, politika ng Cavite yan. Yung kay Bong Revilla. Kaya una siyang tinrabaho. Pangalawa, ito si Jinggoy Estrada dahil naman dito sa away na ito sa Senado. Dahil yan dyan. Dahil gusto lang nilang makuha yung numero. Kaya nga salita sila ng salita na may makukulong. Merong lilipat dyan. Ako rin, hindi rin ako nagtataka kung may lilipat. Kasi yung ganitong, sino ba naman gustong makulong, di ba? Tao lang man mga yan. Siyempre, ayaw din makulong ng mga yan. So hindi ko masisisi yung mga lilipat kung meron man. Pero pag may lumipat talaga, dyan mo makikita walang mga bayag yan. Na ito na talaga yung huling pagkakataon ninyo na talagang magiging mga senador kayo dahil tatatak yan sa pagkataon ninyo eh. Ito si Jinggoy ngayon, ang tingin ng taong bayan, karamihan, nakikita ko yung mga comment section sa social media eh. Karamihan ng mga tao, mga bossing, nakikisimpat siya sa kanya. Samantalang dati plunder na naman, ginawa na naman niya. May mga ganun. Pero ngayon, pag tinignan mo yung mga comment section, wala. Alam na alam ng tao, kitang-kita ng tao kung bakit inaatake itong majority. Dahil patay gutom sa kapangyarihan yung nasa minority. At yung minority senators, aso yan ng Malacanang. At yung minority senators na yan, nabubulungan na yan ng mga sangkot dyan sa flood control scandal na yan. Mismong si Erwin Tulfo sangkot dyan. Lumabas yung kanyang pangalan sa mga nadidelibera ng maleta. 4 na maleta nga daw, di umano eh. Yung nadeliver dyan. Kaya talagang gagawin nila ang lahat para hindi matuloy yung Blue Ribbon Committee hearings na yan. Dahil lalabas yung mga pangalan nila. If this happened to Jinggoy Estrada, dahil lang binanggit siya nitong state witness nila na magnanakaw dyan sa DPWH, what more? Pagka nagkaroon ulit ng hearing at nabanggit din yung mga pangalan nila, will the ombudsman do the same? Gagawin ba ng ombudsman yung ginawa dito kay Jinggoy Estrada at kay Bong Revilla na ang tanging ebidensya na meron testimonya noong whistleblower kuno? Diyan tayo magkakaalaman. Kaya excited tayo sa Webes kapag ka nag-open yung Blue Ribbon Committee hearings. Okay na? No more question, guys. Pagyan ko pitra sila sa CIDG. Ako naiintindihan ko si John Vic Remulla. Naiintindihan ko kasi putangin na nanganganib yung trabaho niya. Nanganganib yung trabaho niya kung hindi niya gagawin ito. Oo, kung hindi siya mag-e-epal dyan, kung hindi siya magsisisigaw dyan. Akala niya masisindak niya si kanina eh. Si Alan Peter Cayetano, hindi nasindak si Alan Peter Cayetano kahit sumisigaw siya. Sir ka. Loko-loko. Ganun katapang si Alan Peter Cayetano, hindi siya nagpasindak dito kay John Vic. Naintindihan ko man si John Vic kasi nga, napapalitan siya ni Abalos eh. Kapag hindi niya pa ginawa, kinampihan niya pa yung Senado, papalitan siya ni Abalos. Kaya talagang ginagawa, nakita mo yung mukha ni Abalos, parang putyang ina. Dati dati poging-pogi, ngayon tinamo-stress na. Yan kumampi ka sa mga sa mga tarantado yan. Tatraidorin ka rin ng mga yan barang araw.
Ano, tinan mo, nagkakagulo dito sa labas. Tapos yung 11 minority senators, nasa plenaryo sila. May session daw kasi. Putangin na ninyo. Inaaresto yung isang kasamahan nyo. Napunta kayo sa plenary session hall. Sa plenary hall. Tarantado pala kayo eh. Siyempre, ang ina niyan, puro kayo pa photo ops. Tangina, nandoon pa si JB Ejercito, inaaresto yung kapatid niya, puta, hindi man lang niya dinamaya. Ganyang katarantado yan. Diba? O, sinamahan siya ng mga kapwa niya senador. O, si Marcoleta, si Amy. O, buti pa yung hindi kapatid nandyan. Yung kapatid wala. Putanginan yan. Satanas eh. Oh, di ba? Ito yung ito mga bossing, yung statement ni Alan Peter Cayetano. Basahin lang natin. Ayan, basahin natin. Sabi niya, to my colleagues in the minority. Nananawagan na siya sa mga colleagues sa minority. Sana man lang makinig yung kapatid ni Jinggoy dito. Si the bad one, si the kupal one na si JB Ejercito. To my colleagues in the minority, the Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction, but what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus. That we differ on the leadership of the Senate is not in question. And it is a fair point of discussion. But no matter our disagreements, we must all agree that it is the Senate's own business to settle. This chamber answers to God and the people who sent us here, and no one outside these walls. That line is now being tested. This is not an accusation. I am speaking truth that each senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. The day they become things to be traded is the day that the Senate is diminished. And after the Senate, the Republic. Hindi, totoo yan. Kung nagawa nila kay Pangulong Duterte, nagawa nila dito sa Senador, nagawa nila sa Senado, sa loob mismo ng Senado, na babuyin ng Senado, wala na. Kung mababa ang tiwala ng taong bayan sa Senado, it's because of all of you. Kayong lahat dyan na mga senators. Do not just blame it kay Alan Peter Cayetano, because being the leader of the Senate, being the Senate President, nakikita nyo kung paano niya talagang pinipilit na ipagtanggol itong mga kasamahan nyo. And even if siguro sa minority mangyari ito, si Alan Peter Cayetano is going to be there para protektahan kayo at alalayan kayo na hindi gagawin ni Tito Soto, hindi gagawin noong gusto nyong iupong bagong Senate President. Co-equal branch of government yan. 3 branches of government. Executive, Malacanang yan. Judiciary, yung Korte Suprema. At tawag dito legislative, which is Congress and Senate. 'Di ba natatandaan ninyo yung sila Lisa Masa, 'di ba? Ang tagal nilang nagstay sa halls of Congress para hindi sila maaresto. Kasi binibigay daw 'yon as courtesy, respeto. Pero ngayon hindi na binibigay yung respeto na 'yon. Ibig sabihin wala na silang respeto diyan sa proseso. Wala na silang respeto na ibinibigay. Kasi nga wala na, para na tayo talagang nasa martial law, para na tayong diktadorya. Hindi na tayo papayag, sabi natin, na panghimasukan ng presidente, binuo yung 1987 Constitution.
para hindi kayang panghimasukan ng presidente yung ibang branches of government. Dahil nung martial law, walang judiciary, wala ring wala ring legislative noon. Ano lang, executive lang ang meron. Tapos ngayon nangyayari ulit, hindi ba? Dapat hindi tayo pumapayag doon. So I put one question to you, not as majority but as a chamber. Will you stand for Senate's independence? Wala na eh. Kasi itong kabila, yan sila Tulfo, sila Tito Soto, wala na. Ibinenta na nila talaga yung nilaglag nila yung Senado, yung sariling bahay nila. Nag-traitor sila talaga sa sariling tahanan nila na hindi sila tumulong na na magkaroon ng order. Kasi kung isang buong grupo sila na pipigil dito sa mga nangyayaring ito, hindi aabusuhin ng ng executive etong Senado eh. But dahil hinati nila, it's them versus the new majority. Kaya ganito, kaya wasak. At gustong-gusto nila nangyayari na ganito, magulo sa Senado para ma-brainwash nila yung taong bayan at sabihin na wala, palpak na leader si Alan Peter Cayetano. If Alan Peter Cayetano is a failed leader or is a failure as a leader, hindi yan siya nandiyan para makipag-away kay Remulla na hindi ginawa ni Tito Soto. Tandaan ninyo si Tito Soto pa nag-welcome sa NBI para manghabol ng senador dyan sa Senado. Ganyang katarantado yung minority na yan. Mga traidor yan. Mga walang kaluluwa talaga yan. I'm asking you to join one deliberate act to let the Senate go quiet. Together and by choice. So the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than made to serve. Kasi hindi kayo dapat kontrolado talaga ng executive eh. Dapat magkakaparehas kayo ng magkakaparehas kayo ng kapangyarihan, kaya nga kayo co-equal branches eh. May mga meron kayong mga courtesies na dapat na ibinibigay sa isa't isa. Katulad yan, wala naman sa batas na bawal ipatawag ang congressman sa Senado. But dahil sa courtesy, hindi nyo sila kinukumpel or hindi nyo sila pinipilit na magpunta. Papadala kayo ng imbitasyon, kung di sila magpupunta, wala kayong magagawa. Kasi nga, binibigyan nyo yung courtesy na yun. Pero ngayon, wala na yun eh. So anong ibig sabihin? Presidente na rin ng Pilipinas, yung may-ari netong Senado. Di parang nangyari na nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. na tinanggal niya ang kapangyarihan ng legislatura at saka ang judiciary, hindi ba? So balik na naman tayo sa dati. Tuwa kayo dyan. Mga visit kayo. Ayan. Yan mga balita natin ngayon. Happy ba kayo? Happy ba kayo sa mga balita? Bukas itutuloy natin tong ating diskusyon. Sana naging maligaya kayo ngayon. Hinabahan ko na yung vlog ko para hindi kayo maburyong sa inyong mga trabaho. Pag nagustuhan mo to, i-share mo, i-like mo. Pinaka-importante, magpakulay ka, mag-super thanks ka, mag-super chat ka. Lahat gawin mo. Pakita mo ang galit mo. Mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo. Makita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili